So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kapatid. Ah. PR ng China at propagandista ng mga Duterte mga kababayan na si Sasrogando Sasot nangangatog na po mga kabatid ang itlog. No, kasi bading tong tao na ito mga kababayan. Nangangatog na po yung kanyang itlog ngayon matapos pong mabuking mga kababayan yung kanyang mga ka-fake newsan na ginawa mga kabatid laban po kay NBI Director Milvin Matibag. At alam nyo ba mga kabatid, kung ano yung fake news na pinakalat nito? Nagpakalat po ito ng fake news mga kababayan na may multi-million dollars daw na meron daw multi-million dollars mga kabatid na mansyon itong si NBI Director Milvin Matibag sa California, USA. Alam niyo ba mga kababayan kung magkano ang kakailanganin ng isang Pilipino para makapagpatayo mga kabatid ng mansyon sa California, USA? Kasi yung California na yan mga kabatid, dyan po yata yung Hollywood. Kumbaga lugar yan ng mga mayayamang mga ng mga mayayamang tao eh. Alam niyo ba kung magkano ang kakailanganin mga kababayan para maipatayo po yung mansyon? Kailangan nyo po mga kabatid ng mahigit 1 bilyon na pera mga kababayan o 1 bilyong peso para makapagpatayo kayo ng mansyon sa California, USA. Lupa pa lang dyan mga kababayan, sobrang mahal na po mga kabatid. Tapos itong si Sasrogando Sasot, inakusahan niya si NBI Director Milvin Matibag na meron daw multi-million na mansyon sa California, USA. Ngayon mga kababayan, na booking na isa palang malaking fake news yung kanyang pinakalat. Dahil yung nakapangalan pala doon mga kabatid sa nasabing mansyon ay ibang Milvin Matibag. At hindi pala si NBI Director na si Milvin Matibag. Ibang tao pala yon. Ngayon, nangangatog yung kanyang itlog. Bakit kamo mga kababayan? Pwede daw pala itong mapadeport eh. Kaya pala malakas ang loob nitong bading na ito na gumawa ng fake news mga kapatid dahil wala daw pala ito sa bansang Pilipinas. Baka nandun nga ito siguro ngayon sa bansang China. Dahil PR nga ito ng bansang China mga kapatid. At eto po, ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pupulutanin natin itong si Sasrogando Sasot ngayon mga kabatid. At susunugin natin yung kanyang mga kabaklaan dito. Pero bago din magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube mga kabatid sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin po muna natin itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Muling pumalag si NBI Director Milvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California, USA. Pinalagan ni NBI Director Matibag mga kabatid yung pinakalat na disinformation or fake news itong ni Sasrogando Sasot. Nagsorry na rin ang isang DDS vlogger na nag-ungkat sa issue. Ang detalye... Nagsorry daw itong si Sasrogando Sasot mga kabatid kay NBI Director Milvin Matibag. Sorry? Okay ka lang ba dyan, Sas? Alam mo, Sas, makinig kang bading ka. Pwede kang mag-sorry kay NBI Director Milvin Matibag. Pero yung damage na ginawa mo sa kanyang pangalan, sa kanyang propesyon, or sa kanyang reputasyon ay hindi mo na maibabalik yun. Real talk mga kapatid, yung mga naging impresyon ng mga DDS kay NBI Director Milvin Matibag matapos kang magpakalat ng disinformation laban sa kanya, hindi mo na mababawi yon Sasrogando Sasot. Yang sorry mo, walang epek yan, sa ginawa mong paninira at damage sa pangalan ni NBI Director Milvin Matibag. Akala ko ba matalino ka? Matalino daw to mga kabatid eh.
Cum laude daw yata to eh. Sabi sa kwento. Pero hindi natin alam mga kababayan kung anong ginawang paghimas-himas no sa kanyang mga professor itong si Sas Rogando Sasot. And naniniwala naman ako na matalino nga itong bakla na ito. Hindi naman ito magiging PR ng bansang China mga kabatid kung hindi ito matalino. In fact mga kababayan, effective yung pagiging PR niya sa bansang China. Marami siyang mga DDS mga kabatid na napapaniwala na ang China is a friend. At yung mga West Philippines na yan ay dapat na mapunta sa bansang China. Panoorin nyo yung mga argumento nito mga kababayan about China. No, marami po itong mga tawag nito, video sa YouTube mga kabatid na dinidiscuss niya no, yung issue sa West Philippine Sea at iba pa mga pinagkakainteresang teritoryo ng Pilipinas, no? Mga pinagkakainteresan po ng bansang China. Panoorin nyo kung gaano kataksil itong bading na ito. Tapos ngayon magsusorry ka lang no, kay Melvin Matibag. Sana kung gaano ka katalino magpakalat ng disinformation Sas Rogando Sasot na isang bading. Alam niyo mga kapatid, wala naman akong problema sa mga bading. Pero ito lang, no, sa lahat ng mga bading mga kababayan, ito po ang isa sa mga bading mga kapatid na hindi po karespeto. Biruin mo mga kababayan, yung angking talino na ibinigay sa kanya ng Diyos mga kapatid, ginagamit niya ngayon no, sa kanyang katraidoran sa kanyang sariling bansa. Pilipino ka pero pabor ka sa bansang China. Diba? Tapos ngayon magsosorry ka dahil nabuking yung fake news mo. Manindigan ka, Sas. No? Panindigan mo yung yung mga statement mo dahil 'di ba DDS ka? Pag DDS to matapang eh. Bakit ikaw ngayon tumitiklop? Takot ka ano? Kasi nga kapag naipa-deport ito, naka mga kababayan, si Peryong at Dagolpo nag-aabang na. Nag-aabang na mga kapatid sa selda. Talagang makakatikim ito no, ng katas ng isang bilanggo. Sa agenda report ni Dexter Ganibe. Humihingi na ng apology kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sabi niya dito, I apologize to NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Ann Matibag for this error. Error? Okay ka lang ba? Error ba yan, Sas? Yung sirain mo yung pangalan at reputasyon ng mag-asawang Matibag, error ang tawag doon. Matalino ka, di ba? Talagang pag-iinitan ko yung pagiging matalino mo ko, no? Kung matalino ka, ibig sabihin, may common sense ka. Dapat, no, bago mo pinakalat yung disinformation na yan, no, na meron ka, dapat nag-research ka muna. Binerify mo muna kung yung nakapangalan ba doon na Melvin Matibag is the same person, no, na nakaupo ngayon sa NBI. Matalino ka, di ba? O baka naman yung pagiging cum laude mo resulta lang yan ng paghimas-himas mo sa utin ng mga profesor mo. Kasi base dito sa sinabi mo na I apologize to NBI Melvin Matibag for this error, makikita natin dito na wala kang sentido komon. Common sense lang yan alam mo naman siguro ang batas, di ba? Na kapag nag-akusa ka sa isang tao, dapat kumpirmado. Pero base dito sa statement mong ito, pinapakita mo lang dito no, na hindi ka talaga matalino. Or sabihin na lang natin, sinadya nyo talaga. No? Sabihin na lang natin, alam nyo naman na hindi si Melvin Matibag yan, pero pinakalat nyo pa rin dahil kaalyado kasi ng Pangulo si Melvin Matibag. At ang mission nyo nga is sirain no, lahat ng mga opisyal ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya kahit alam nyo no, na hindi si Melvin Matibag yung taong tinutukoy dyan sa
impormasyon na meron kayo na di umano may mansyon sa California, USA, pinagpilitan nyo pa rin na ipakalat sa social media. Tapos ngayon, magsusorry ka lang. Matapos kutyain, no? Matapos alipustahin ng mga DDS, no? Itong si Melvin Matibag dahil sa disinformation na pinakalat mo, sorry lang. Buti sana kung si Melvin Matibag lang, si NBA Director Melvin Matibag lang yung apektado, pati asawa at anak niya. Pati yung buong pamilya niya naaapektuhan, no, sa disinformation na pinakalat nyo. Dahil anong lumalabas doon sa pinakalat yung disinformation? Corrupt si Matibag. Kasi nga mga kapatid, no, para magkaroon ka ng mansyon dyan sa California, USA, kailangan meron kang bilyon. NBA director lang si Melvin Matibag, mga kapatid. Saan siya kukuha ng ganyang kalaking pera para ipatayo doon, no, ng mansyon sa California, USA? Yun kasi ang bottom line doon yun kasi ang mensahe, mga kapatid, doon sa kanilang disinformation na pinapakalat. Pinapalabas nila doon na may bilyon-bilyong pera si Matibag, na merong mali-malitang perang nakuha. Yun yung narrative nun, no? Kaya kahit alam nilang hindi naman si NBA Director Melvin Matibag yung tinutukoy doon sa nasabing impormasyon na kanilang nakuha, mga kababayan, no, pinagpilitan pa rin nila at talagang pinakalat nila, mga kapatid, hinayaan nilang konsumuhin ng mga DDS yung mga disinformation na kanilang pinapakalat. Tapos ngayon, sorry lang. Are you out of your mind? No? Mr. Sas Rogando Sasot na isang bading? Di ba? Umuwi ka dito sa Pilipinas, no? Panindigan mo. Panindigan mo. Di ba? At eto kay NBA Director Melvin Matibag, wag nyo pong papatawarin to, sir. No? Wag nyo pong papatawarin yan dahil itong si Sas Rogando Sasot, isa po ito sa anay ng ating bansa. Hindi po ito pro-Pilipino, mga kapatid. Isa po itong pro-China, no, na klaseng tao. PR ng China nga to. Kaya kung ako kay NBA Melvin Matibag, no, manindigan po kayo at ipakulong nyo, ipa-deport nyo itong bading na si Sas Rogando Sasot. No, hayaan yung matikman niya yung katas ng mga preso sa bilibid. Ngayon, Sas, no, kabahan ka na. Kabahan ka ng bading ka. Humihingi na ng apology kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kilalang vlogger at Duterte supporter na si Sas Rogando Sasot. Kaugnay ito sa kanya Correction pa, Correction daw. Anong correction? ng social media post noong July 22 na deleted na rin ngayon. Sa nasabing post kasi, Walang delete ng post. Diba? Walang delete ng post, Sas. Post, Sas. Perfect yun Walang deletan ng post, Sas. Diba? Kasi sinadya niyo yan siguro yung mga DDS pwede niyong mauto. Siguro yung ibang mga Pilipino pwede niyong mauto. Pero ako, hindi mo ako mauuto dyan. Sinadya mo yan. Alam mo, no? Alam mo yan kung sino yung taong tinutukoy dyan. At alam ko na alam mo na hindi si Melvin Matibag na NBI Director natin yung taong tinutukoy dyan na merong mansyon sa bansang Amerika. Pero dahil nga, no, administrasyon ni PBBM ito, epektibo yung pagiging NBI Director ni Melvin Matibag, pinagpilitan nyo. Kaya ngayon, Sas, no? Simulan mo ng, simulan mo ng magdasal. Dahil hindi ka pagpapahingahin ni Peryong at Dagol sa kulungan. Talagang matitikman mo talaga, no, ang lasa ng katas ng mga puganting kriminal sa kulungan.
direktang iniugnay ni Sasot sa NBI Director ang isang mansyon sa Baldwin Place, Stevenson Ranch sa Los Angeles County, California. That post was about 26023 Baldwin Place in California that is listed at homes.com, a major US online residential real estate marketplace owned by CoStar Group. No, homes.com listed is owned by couple named Melvin Matibag and Anne-Marie Matibag. My goodness. Napakalinaw, di ba? Inakusahan mo, no? Inakusahan mo si Matibag at yung kanyang asawa. Di ba? Inakusahan mo sila. Pinapalabas mo na kurap sila. Na tumanggap sila ng mali-malitang pera. Kung kaya't nagkaroon sila ng mansyon sa California, USA. Diba yun naman talaga ang narrative, Sas? Na inyong gustong palabasin? Tapos sorry lang? Sorry lang? Diba? Dapat, no? Kung gaano ka katapang mag-post, no? Diba? Kung gaano ka katapang mag-post, Sas. Nagra-rhyme talaga eh. Ganon ka rin katapang harapin yan. Nang sa ganon, mapatunayan mo sa mga kapwa mo DDS na matapang ka talaga. No? Hindi yung pinapakita mo kasi ngayon para bang kinakain mo na yung mga ka-fake newsan mo. Hindi gusto yan ng mga DDS. Kahit mali, ipaglaban mo. Yun yung kuha nyo, di ba? Yun yung gusto nyo. Yung siraan yung mga nakaupong tawag nito, official ng administrasyon ni PBBM. Kasi nga, yun yung mission nyo. Yun talaga ang trabaho na binigay sa inyo. Siraan sila para bumango si Sara. Ngayon, di ba? Kung gaano ka katapang nung ginawa mo yung fake news na yan, ganun ka rin dapat katapang ngayon na harapin yan. Ganon lang yun. No? Sasrugando, Sasot na isang bading. Ulitin ko mga kabatid, I have nothing against sa ating mga LGBTQ na mga kababayan. Pero mga kabatid, ibang usapan na po. No? Itong ginagawa ngayon ni Sasrugando, Sasot na isang bading. Nakapangalan sa isang Melvin Matibag at isang Anne-Marie Matibag. Sa isinagawa raw niyang cross-verification sa iba pang public record sa US, sinabi niyang ang mga nakapangalan sa nasabing property ay hindi ang mag-asawang NBI Director Matibag at Laguna 1st District Representative Anne Matibag. Biruin mo, pinakalat mo muna yung mga ka-fake newsan mo na yan bago mo sinabi na nag-verify ka. Kala pa matalino ka talaga. Diba? Kung matalino ka, kaya nga lang kahit anong sabihin natin dito, it was your intention talaga, Mr. Sasrugando Sasot na isang bading. Come on, Sas, no? Huwag mo na kaming paikutin. Matagal mo nang naplano yan na kapag na-booking yung mga disinformation mo, no? Ganito lang yung drama na gagawin mo. Ay nako, Sasrugando, no? Hindi mo kami mapapaikot sa mga ganyang style mo. Mas matalino kami sa iyo, oy. At least kami, no, yung talino namin, yung talino na meron ako sariling sikap. Hindi yung nanghihimas ka ng para nabigyan ka ng magandang grado. Pero lamang ka pa rin, no? Lamang ka pa rin sa akin kung tutuusin. Kasi nga, naging PR ka ng China eh. Siyempre, kumikita ka ng malaki dyan. Ako kasi, dito lang ako kumikita eh. Konting negosyo lang, tapos vlog-vlog, yan lang. Pero at least, hindi ako traidor sa sarili kong bayan. Hindi tulad mo. Na yung katraidoran mo, yung kataksilan mo sa sarili mong bansa, pinagkakakitaan mo. Aminado si Sasot, nakapangalan lang ng dalawang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang nakalagay na pangalan ng mga tunay na may-ari ng mansyon. Aminado. Ulul.
Siguro yung mga DDS, mapapaniwala mo dyan. Na nagkamali ka nga. Walang mga laman yung mga hukote ng mga yan Pero yung kami, no? Kami na mga matitinong Pilipino, hindi mo kami madadala dyan, Sas. Hindi kami ganun ka purol ang utak gaya ng inaakala mo. Di ba? Dapat ka talagang ikulong. Kaya panawagan ko kay NBA Director Melvin Matibag, Sir, ipatikim mo sa kanya ang katas ng mga kriminal sa kulungan. Talagang warak-warak ka doon. Yung puwet mo, warak-warak talaga yan doon kay Peryong at Dagol. Paliwanag pa ni Saso, ang Matibag na may-ari ng mansyon ay may middle name na Binhoso. Gayong ang Huwag ka nang magpaliwanag! Dami mong drama Kahit anong gawin mo pa dyan, Sas, hindi mo na mababawi yung mga negatibong impresyon ng mga DDS sa nauna mong pinakalat na disinformation. Yon ang totoo dyan, mga kabatid, at yun din ang rason kung bakit hindi siya dapat patawarin ni NBI Director Melvin Matibag. Kasi yung damage na ginawa niya sa pangalan ni NBI Director Melvin Matibag, mga kababayan, ay wala pong kapatawaran na yon. Sirang-sira po ang mag-asawa, mga kabatid, dahil sa kanyang disinformation. Ganon mang gaslight ka, Sas, no? Ganon mang gaslight. 'Di ba? Gaslight ang labanan niyo. Ito ngayon, no? Gaslight din ang gagamitin kong pambato sa iyo. 'Di ba? Gaslightan pala tayo dito Tingnan lang natin kung sino sa atin ang mauunang masunog. Dahil yung ginawa mo, Sas, no? Yung ang ginawa mong yan, Sas, pwede ka talagang makulong dyan. NBI director yan, no? Isa yan sa otoridad sa ating bansa, no? Ang siniraan mo. Kaya kung ako kay NBI Director Melvin Matibag, simulan nyo na po. Simulan nyo na, no, yung hakbang para mapadeport yan. Di ba? Wala silang pakundangan nung ginawa nila yung ka-fake news na yan. So ngayon, no, kung ano man yung nararapat na parusa dyan, yun din ang gawin nyo, Mr. NBI Director. Kaya Director Alvarez ang middle name. Napagtanto rin daw niya na ang totoong pangalan ng misis ng NBI Director ay Ann Lourdes Matibag. Pa-inosente, no? Ganon ka ba kababaw, Sas Rugando? Para lang pagtakpan yung kapalpakan mo. Yung sinadya mong kapalpakan, ha? Pinapamukha mo ngayon sa harap ng taong bayan na tanga ka. Kasi parang ka nagtatanga-tangahan dito Di ba? Biruin nyo yan, ano? Hindi ba nakakahiya? Ang yabang-yabang nyo, ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon, di ba? Para lang hindi ka ipa-deport. Di ba? Nagtanga-tangahan ka. Well, naniniwala naman ako, mga kabatid, na hindi ganon kababa yung pag-intindi ni NBI Director Melvin Matibag sa ginawang ito ni Sas Rugando Sasot. No, naniniwala ako, mga kababayan, na anticipated na ni NBI Director Melvin Matibag yung mga ganitong yung mga ganitong palusot ni Sas Rugando. At naniniwala ako, mga kabatid, na alam na rin ni NBI Director Melvin Matibag na sinadya talaga ni Sas Rugando na ipakalat yung impormasyon kahit alam niyang hindi naman si NBI Director Melvin Matibag yung taong tinutukoy doon sa kanyang nakalap na impormasyon. Kaya naniniwala ako na hindi rin ito papalagpasin ni NBI Director Melvin Matibag. Pero hindi tayo mapapagod sa pag-remind, no, kay NBI Director. Tuluyan nyo po. Tuluyan nyo, sir. Yung pagkakulong ni Sas Rugando Sasot, yung pagbagsak ng bading na yan, ikaliligaya po naming lahat. Haligayahan namin yan na makulong yung animal na bading na yan. Walay. Malayo sa totoong may-ari na nagngangalang Ana Marie Laman Matibag.
Una nang inalmahan ng NBI chief ang pilit na pagkukonekta sa kanya sa nasabing property sa Amerika na tila bahagi raw ng mga hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Yes! Diba? Yan naman talaga yun, mga kababayan. Para masira ang, yun na nga, ang integridad, no? Ang tawag dito, yung pagkatao, yung reputasyon, kredibilidad ni NBI Director Melvin Matibag, yung gusto nilang tibagin. Matigas. Diba? Matibay. Kaya hindi nila natibag. Kaya, sas, no? Kung marunong kang magdasal, simulan mo nang sambitin ang pangalan ni Lord Kibuloy. Di ba? Oh, simulan mo nang sambitin ang pangalan ni Lord Kibuloy mo. Uy, sas. Yan pa lang si Pastor Kibuloy, ano? Nako, miss na niyang maghimas ng mga babae. Oh, baka ikaw, no, yung kanyang hihimasin kapag nakulong ka. Na, baka ikaw yung hihimasin ni Kibuloy kapag nakulong ka. Oh, matagal nang hindi nakakahimas yan. I think may isang taon na rin mahigit, mga kabatid, di ba? Gigil na yan. Ano? Talagang tigang na yan si Kibs. Oh, napapanahon na rin pala, Sas, na makulong ka eh. Dahil yung Diyos mo, nasa kulungan. Oh, magsama kayo ng Diyos mo sa kulungan. Di ba? Oh, kahit paano eh, mabigyan mo ng kaunting kaginhawahan si Lord Kibuloy. Sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Matibag para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice o ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Dati nang itinanggi ni Matibag na wala siyang ari-arian sa nasabing lugar at lahat naman na niya ay nakadeklara sa kanyang salin maging ng kanyang may bahay. Lumang issue at fake news kung tawagin ng NBI Director ang paratang. Para sa agenda, Kaya, ikaw, Sas. Inay ko po, mga kabatid. Kung ano kasi yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. O ngayon, di ba? Tingnan na lang natin kung kaya kang iligtas ni Lord Kibuloy mo. Ginusto niya yan eh. Di ba? Kung ginamit mo lang sana, Sas, no, yung katalinuhan mo sa mabuti, no, hindi ka sana aabot sa ganyan. Well, ano magagawa natin? Bading ka nga, di ba? Bading. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong panonood, mga kabatid. And uulitin ko lang po lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion. Hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto or kung sino mga legal expert dyan, mga kapatid. Ito po ay base po sa aking naoobserbahan at napapanood ng mga balita sa ating bansa. No? Lahat ng sinasabi ko dito ay pang personal ko lamang yan na assessment, mga kapatid. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, good pa rin, mga kababayan. Lahat po ng opinion ay nire-respeto po natin yan, mga kapatid. Dahil ayon nga sa ating pambansang senador na si Padilla, may demokrasya tayo eh. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Adios.